Meron ng isang hustisyang naganap. Hustisya talaga. Meron ng isang hustisyang naganap, guys. Ano tong naganap na to? Pakita ko sa inyo. Yon. House panel approves bill revoking SMNI franchise. Eto na. Tatanggalan na ng prangkisa si SMNI, guys. Ang tigas ng ulo nyo eh. Papala nyo. Wait lang, isip ko nauusi ako dito. Wait. Medyo may kausihan lang ako dito ng konti. Paano ba? Wag na nga. Anyway. So, yun. Ayan ang naganap. Si SMNI ay tatanggalan na ng prangkisa. Pero ba't pag ganito kataas yung ano ko? Wait lang, guys. Na-OC ako dito eh. Kasi masyadong wala akong headroom, guys. Ayan. Lagyan natin konting headroom. Yun! Huli. Ayan. Anyway. Ngayon ba talaga ako nag-adjust ko ilan nag-live na? Anyway. Ayan nga, going back. Ayan na nga, si SMNI ay tatanggalan ng prangkisa dahil sa kanilang fake news. Inaraw-araw nyo kasi. Inaraw-araw nyo kasi yung fake news. Dapat kasi, pinacing nyo mga every other day, ganun. Dapat kasi pinacing nyo lang. Mga every other day, ganyan. Ano ba nangyari sa balita? Ito kasi yung naganap. Ayan na nga. House panel approves bill revoking SMNI franchise. So, the House of Representatives Committee on Legislative Franchises has approved a bill that seeks to revoke the franchise given to... Ano ba? Approved a bill that seeks to revoke the franchise given to Sunshine. Sunshine. Hindi Sunshine. Sunshine Media Network International or in other, yung iba niyang pangalan is Swarasug. In light of recent violations found by lawmakers. Ay na nga. Sorry. Yun na nga ang naganap. Sorry kayo dahil yun na yung naganap. Wala na magagawa dyan. Napag-usapan na yan. Ang sabi, during the panel's hearing on Tuesday afternoon, House Bill number 9710 by One Rider Party List, Representatives Ramon Rodrigo Gutierrez was approved without amendments by the committee chair and Parañaque 2nd District Representatives Gus Tambunting. Yun. So kayo na yung bagong ABS-CBN. Pupuntahan natin yung topic na yan, mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin ng Sendwave. Kaibigan sa Sendwave. Ayan, sa Sendwave. So, ayan mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances nang wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ayan o. Gawin nyo lang, download nyo yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code, yan o, na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 na pwede nyo ipadala rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So now you've come full circle. Yun na yung bagong ABS-CBN, guys. Di ba? 2020, tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Akalain yan after 2 years. Ano naman? SMNI naman. After 4 years pala, after 4 years. Akalain yun, after 4 years, SMNI naman ang tinanggalan. Wala na. Para na talaga ang ABS-CBN in all respects. Ganun na. Ganun na kayo. ABS-CBN na kayo in all respects. Imagine, meron kayong labor issues, meron kayong hindi siya tax avoidance but money laundering ng owner nyo. Money laundering. Tapos ano pa? Ano pa ba yung mga kaso ni SMNI? Kaya SMNI lang tayo tumutok, wag mo na ikibuloy. Ayan, kay SMNI. Tapos, fake news. Yan, fake news. Oo. Kasi naman, masyado nyo kasing kinarir yung pagiging
anti-admin na nag-imbento na kayo ng balita para lang maging anti-admin kayo. Napa-stop tuloy kayo. Stop! Stop the franchise! Anyway, the committee report containing the bill was also subsequently approved by the panel. Tapos ang sabi, so yun nga yung Swarasug, ito yung corporate name nila Swarasug Media Corporation. Was initially approved by the House after Laban kasama ng bayan LCAB host Jeffrey Celis wrongly claimed that Romualdez spent 1.8 billion for trips in 2023. So 1.8, ito kasi yung fake news. Ang sabi, parang tanong lang daw kasi to. Nagtatanong lang naman daw kasi sila. Kung saan daw napunta yung sukle. Edi sa bureau, sa ba to? Sa Treasury. Oh, doon siya napupunta sa Treasury Department natin. Kasi hindi naman siya hindi siya na-disburse. Kung hindi siya na-disburse, ibig sabihin hindi lumabas sa Treasury. Pag hindi lumabas sa Treasury, ibig sabihin, di nandun lang siya sa loob. Yan. Di ba? Walang yun. Walang there's no need for further explanations pagdating doon. That's about it. Kasi nga, ang contention kasi nila is 1.8 billion daw yung budget. O parang ganun. 1.8 billion daw yung budget. So mali pala yung interpretation nila. Kasi ang sinasabi sa balita ay nakagastos daw ng 1.8 billion sa mga biyahe. Sa mga biyahe. So, ayun nga. Nakagastos sila ng 1.8 billion sa mga biyahe. But ang totoo pala na nagastos ay nasa 39.6 million lang. So, malaking discrepancy. So, nung una, ang sinasabi nila, kinurakot daw tong 1.8 billion na to. Or it was misappropriated or it was used improperly. Yung 1.8 billion. Tapos, nung nabisto sila, take note nung nabisto na. Hindi nung hindi nung while the hearing. Nung nabisto na sila na 39.6 million lang pala yung ginastos officially kasi yun yung nakasulat sa yung nakasulat sa disbursement sa mga papeles ng House of Representatives. Biglang palit sila ng kwento. Ang sabi nila, nasaan ngayon yung sukli? Ba't yung hinanap kasi yung sukli? Ba't yung kasi hinanap yung sukli? Yung sukli, mga kotsero, ulitin ko, nasa treasury lang yun. Magkaiba po ang budgeted sa spent. So kung ang naka-budget po ay 1.8 million, 1.8 billion, ibig sabihin, hindi kailangan ubusin yun sa isang taon. And kung hindi siya na-disburse o hindi inilabas, o di ibig sabihin, walang disbursement. So, tapos, nung nagka-hearingan nung inimbita na sila sa hearing, ang bago nilang palusot, nagtatanong lang naman kami. Nagtatanong lang naman kami. Ang problema kasi doon, mga kotsero, number one, hindi pala sila journalists. Yun yung contention ng kabila ng House of Representatives. Hindi naman daw sila recognized journalists. So, yung right na hinihiling nila doesn't apply to them. And besides, mga kotsero, meron kasi tayong Article 19 ng Civil Code. Oo. Hanapin nyo, Article 19. In the exercise of your rights, everyone should, good faith, ano ba? Give everyone their due. Marami, apat yun Everyone should, follow good faith, give everyone their due, etc., etc. Ang ganun. So kahit sabihin nila na, hindi, nagtatanong na naman kami kasi ito yung karapatan namin bilang journalist. Okay, are you doing it with good faith? Kasi, mukhang dun sa pagtatanong niya, may kaakibat na mali siya. At hindi kasi nila nilinaw yung interpretation ng taong bayan. Buti sana kung after nun, di ba, nabanggit yung tanong. Sinabi nila during the program na, kami nagtatanong lang hindi namin sinasabi na kinurakot yan ng Martin Romualdez. No, sinasabi lang namin, gusto lang namin malinawan. Ayun, pwede yun. I-disclaimer mo kasi.
Eh, ang parang ang pagkaka-positioning nila, ang pagkakakuwento nila dun sa issue is nangurakot daw. Kaya yun ang nangyari. Kasi ginawa niyong ano, wala tayong magagawa, andiyan na. So ayun. Eventually, nung naghi-hearing and meron pang mga natuklasan na iba pang mga violations tulad ng Section 4, yung nasa batas ito nasa kanilang prangkisa Section 4 na kapag sila ay hindi, ito pa pala yun. Ito, Section 10. Ito pala yung kanina. Section 10 na kapag sila ay tawag dito, magpapalit ng may-ari or something, whatever. Kailangan sabihin muna nila magpapaalam muna sila sa Congress. Tapos meron pa silang issue na yung 30% daw hindi nila ipinasa sa mga Filipino citizens. So may ganun pang issue. Ito yun, no? Section 11, hindi raw nila finalo. Mandates at SMNI to offer at least 30% of its stock to the public. Wala silang ginawang ganon. Ang dahilan daw nila kasi gumawa daw sila ng cooperative ng kanilang mga empleyado at doon daw sila nagiging compliant dito sa parte na to ng batas. Pero upon cross-examination nung tinanong sila, wala pa yatang 14% yung naibibigay nila sa kanilang kooperatiba. So hindi pa rin sila compliant kasi 30% ang sinabi, hindi naman 14% o 15%. Kahit 29% pa yan, hindi mo pa rin na-meet yung 30%. Kaya yun ang nangyari. So, dahil dyan sa mga violations na yan, kumbinsido ang legislative franchises, ang Committee on Legislative Franchises na i-revoke. Bawiin mga kotsero. Bawiin. Bawiin daw mga kotsero yung SMNI franchise. So mukhang mag-goodbye na tayo sa SMNI pagdating sa TV. Pagdating sa TV. Sa radyo, malamang sa malamang dama yan. Well, actually dama yan kasi yung franchise na yan is for everything na ginagamitan ng TV at radyo. Anything that uses the airwaves. That's it. So, unang lesson learned, dapat kasi natuto na kayo sa ABS-CBN. Tanong ng fake news na ng fake news at nung naging bias ng kanilang reporting at nung naging hyper-partisan na sila pagdating sa kanilang pagbabalita, pagtitripan talaga kayo ng inyong mga kalaban sa politika. Yun yung nangyari kay ABS Di ba? Sobrang antagonistic nila kay Digong. O di anong ginawa ng Digong sa kanila? O di pinatanggal siya. Yan lang kasimple yun. So, mukhang what goes around comes around. Karma. Nakarma sila. Ayun. Kaya ganon mga kotsero. Wala. It is what it is. Anong gagawin, di ba? Di ba? Anong gagawin? It is what it is Pero mga kotsero, yan. Hindi pa din natatapos yan. Kailangan pa rin niyang umattend sa mga hearing. Kasi, hindi pa pala tapos yung hearing tungkol sa SMNI franchise. Ang sabi, nanindigan ang mga mambabatas na dapat dumalo sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchises ang televangelist na si Pacquiao na itinakda ngayong araw ng Martes, March 12. So, hindi pa rin pala siya umattend. Ngayon, no? Oo. Tapang-tapang pag audio, Tapang-tapang sa recording, Pero pag harapan na, wala Galing-galing. Naglabas na ng subpoena yung committee para sa laban sa kanya. Naglabas ng subpoena ang committee laban kay Kibuloy para linawin ang role nito sa Suarezung Media Corporation na siyang nag-operate ng Sunshine Media Network International na ang prangkisa sa Kongreso ay hinahangad na bawiin o revoke dahil sa ilang malalang paglabag. So, hindi pa rin siya lusot. Kala ko ba Master of the Universe? Hey man,
Ayun. So, may subpoena na siya na nakalabas sa lower house, sa Kamara de Representante. Pero mga kotsero, meron development sa side ni Robin Hood Padilla. Sa side ni Senator Robin Hood Padilla. May development. Ano yung development? Papakita ko sa inyo. Eto. Kahapon kasi nakiusap siya na kung pwede, wag na munang ilabas yung warrant of arrest. Mag-issue na lang muna ng show cause order. Yan. Ito yung balita niyan. Pakita ko sa inyo. Arlene, ano yung paliwanag ni Senator Padilla kaugnay dito sa sinasabi niyang show cause order ang i-issue kay Kibuloy sa halip na contempt order? Aga sa kanyang privileged speech kagabi, hinilingan ni Senator Robin Padilla sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na bigyang konsiderasyon ang contempt order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at magpalabas na lamang ng show cause order sa susunod na pagdinig dahil anya ito sa umano'y patuloy na banta sa seguridad ni Kibuloy. Muli rin itong kinilala ang anyay ambag ng religious leader sa paglaban sa komunismo. Ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Alam niyo, ang pangit nung sinasabi ni Robin Padilla. Alam niyo kung bakit? Kasi it presumes na unfair yung hearing, number one. It presumes na hindi siya makakakuha ng hustisya doon sa hearing. Yun yung presumption doon. Para sa akin, mga kotsero, well, to some degree, it may be true. To some degree. To some degree. But I think, mga kotsero, kahit iwasan to ni Kibuloy, kung ano yung iniisip ng committee, yun ang iniisip ng mga Pilipino. TNT. O, tago ng tago, di ba? O, so paano na? Anong isipin namin? O di isipin namin, baka totoo nga. Baka kasi tinataguan niya yung mga alleged victims eh. Baka totoo yung krimen. Yun lang naman yun eh. Imbis na tulungan yung lumabas si Kibuloy, sinusugal niyo yung kredibilidad niyo, sinusugal niyo yung mga pangalan niyo para sa kanya na hindi ko naiintindihan kung bakit. O sabihin na lang natin, sige, tinulungan ka ng helicopter. Pinahiram ka ng helicopter nung panahon ng kampanya. Okay. So ngayon, nagbabayad ka utang na loob. What about the ends of justice, di ba? Tsaka kasi mga kotsero, napag-aralan na natin to nung nakaraan na ang Supreme Court nagsalita na tungkol dyan. Ang sabi ng Supreme Court, walang unconstitutional sa paggamit ng Senado or ng, maski lower house, ng kanilang contempt powers. Hindi ho illegal yun at it's not unconstitutional. Yun daw po ay kasama sa trabaho na ginagampanan ng ating mga mambabatas. Ngayon, mga kotsero, may prerequisites. May requisites yun. Ang requisite ay, number one, it is an actual hearing in aid of legislation. One of it. One of the, actually, tatlo yun eh. Tatlo yung requisites eh. Pero ilang naalala ko ngayon. Kailangan, meron talagang, hearing in aid of legislation. So, ang tanong ngayon dito, Senator Robin, hanggang kailan ka magbabayad ng utang na loob? Akala ko ba, so pagsisilbihan nyo ang mga Pilipino ng walang pinapanigan, ng walang kinakampihan, serbisyong totoo lamang. Iba na yan. Kaso hindi eh. May pinapanigan ka eh. At obvious na obvious yung pagpanig nyo kasi, kaya nakakadiri kayo. Pero
Pero nanindigan sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naaayon sa rules ng Senado ang pagpapakontempt kay Quiboloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa pagdinig. Binigyang diin din ng senadora na pinapayagang imbestigahan pa rin ng lehislatura ang isang kaso kahit nasa korte na ito. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object. At dahil doon, ayon din sa rules ng Senado, binigyang daan ng chair na magkaroon ng 7 araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. May president po sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig ng mga komite, maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po mayroon na pong tumatakbong mga kaso sa Korte. Aga ngayong araw nga yung deadline ni Senator Padilla para makakuha ng sapat na pirma para harangin yung contempt order at kalauray pagpapaaresto kay Quiboloy. Sakaling mabigo, tuloy ang hiling ni Senator Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Samantala aga, sang-ayon naman sa Senator Lito Lapid na payagan na lang dumalo online si Quiboloy. Dapat sa sumla lang. Makapaliwanag kasi bugbog na bugbog kasi. Makakaawa naman si Quiboloy, bugbog na. Eh yung mga taong binugbog niya, anong naisip niya ba yan? Yung mga taong binugbog niya sa Glory Hole Mountain niya. Yung mga taong pinadala niya sa Amerika para manlimos. Hindi niyo naisip yon? Yung mga bata na ginahasa niya, hindi niya naisip yun? Nakakaawa naman, bugbog na si Quiboloy. Eh, yung mga buhay na sinira niya, wala lang. Ganun-ganun lang yon. Kawawa naman si Quiboloy, bugbog na bugbog, no? Kawawa naman. At least ngayon nakikita na natin yung mga tao na dapat hindi hinahalal. Eto, si Lito Lapid kasama dyan. Si Robin Padilla kasama dyan. Dalawang action star. Nakadiri kayo. Nakadiri kayo. Senator Amy. O yan, sana yan. Mga hindi natin boboto. Bilyar, kahit sinong bilyar na. Damay na natin lahat, kahit sinong bilyar. Imagine, si Pacquiao lang pala sisira ng mga karir nyo. Si Pacquiao lang sisira ng political career nyo. Mamaya pag-usapan natin si Sara. Kalma ka lang, Leonars. Dali natin to. Nainis ako dun sa comment ni Lito Lapid. Paliwanag na sarili. Hindi para security niya, maano natin, ma-for safety naman sa kanya. Aga sa ngayon, naantabayanan natin kung bago matapos itong araw ay nakuha ni Senator Robin Padilla yung 8 signatures na kailangan niya para tuluyang maharang yung contempt order o kung hindi naman kaya i-anunsyo ng Senate Committee on Women na mananatili o magsastand yung contempt order ni Senator Hontiveros, maging ang hiling kay Senate President Zubiri na pirmahan nga yung arrest order para mapa-aresto na si Quiboloy. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Arlene, para lang bigyan natin ng recap yung ating mga manonood. Sino-sino na ba yung mga senador na pumirma para harangin yung contempt order laban kay Quiboloy? Aga, kung matatandaan natin, 5 yung pangalan na inilabas si Senator Robin Padilla. Kasama doon siya, saka si Senator Amy Marcos, si Senator Cynthia Villar, si Senator Christopher Bongo, at saka si Senator J.V. Ejercito. Pero ilang oras nga lang matapos i-anunsyo ni Senator Padilla yung 5 signatures na kanyang nakalap,
ay umatras o winidraw ni Senator Ejercito yung kanyang So, yung pagpirma. apat pa rin. At sinabi niya na batay nga sa masusing pag-aaral ng mga naging testimonya ng mga witness at ilan na rin kanyang konsultasyon ay nagdesisyon siya na bawiin na lamang yung kanyang pirma at patuloy yung panawagan niya kay at sa religious leader na si Apollo Kibuloy na umattend na nga dito sa hearing at sagutin na lamang yung mga alegasyon laban sa kanya. Aga. Okay, and kung bigo si Senator Padilla, halimbawa na makumpleto ngayong araw yung pirma na kinakailangan para harangin yung contempt order, ibig mong sabihin, Arlene, automatiko nang ipatutupad yung pag-aresto kay Kibuloy? Kapag nabigo aga, ang mangyayari dyan ay magsa-stand yung contempt order ni Senator Hontiveros at ipa-follow up ni Senator Hontiveros ngayon yung arrest order naman ng komite para pirmahan na ni Senate President Zubiri. Kailangan ng pagsang-ayon aga ni Senate President Zubiri para mapirmahan yung arrest order at siya namang gagawing basehan ng Senate Sergeant at Arms, yung mga sundalo, yung mga retired army na nandito sa Senado, sila ang magpapatupad ng arrest order para nga hanapin at ipa-aresto ito si Kibuloy at dalhin dito sa Senado. Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado. In fairness, sininaan na nila yung volume. Hindi na siya nakakabingi. Anyway. So, kanina na-mention to si Mig Zubiri. Ngayon, may problema. Ano sinabi ni Mig Zubiri? Sabi ni Mig Zubiri, mag-issue muna kayo ng show cause. Diba? Pak na pak! Mag-issue muna kayo ng show cause. Bago natin ipa-aresto yan. Delaying tactics. Ganda. Sabi ni Mig Zubiri. Galing-galing naman, no? Galing-galing naman this boy. Good boy, good boy. Galing-galing naman this boy. Sabi, in an interview with reporter, Zubiri explained he would discuss the matter with Senate Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Rizzo Ontiveros as this process was consistent with the Supreme Court decision on the petition filed by former Presidential Economic Advisor Michael Yang and Farmally. Alam niyo yung Farmally case na pinag-uusapan natin noong nakaraan? Ang sabi daw kasi doon, naglabas na ang ruling ng Supreme Court sa Farmally. Remember the Farmally issue about the indirect contempt? So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues. In other words, due process. So wag muna daw ipa-aresto. Kailangan magbigay daw muna ng show cause. Pasagutin daw muna ng show cause. Yun ang sinabi. Bait-bait naman this boy. Bait-bait naman this boy. Very, very obedient. Sabi niya, so ang request ko kay Senator Riza, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow, or Monday to give a show cause order. Very, very good boy. Very, very good boy. Yun. Well, kung tutuusin, mga kotsero, syempre, para wag na lang ma-technical, di ba? Kasi kung may decision nga naman ng Supreme Court, o di sundin lang natin decision ng Supreme Court. Kasi jurisprudence yun eh. Para hindi tayo ma-technical tulad ng ginagawa ng mga komunista, dinadaan sa technical, di ba? So, there is wisdom behind it, pero ba't ngayon ka lang gumagalaw kasi? Ba't ngayon ka lang gumagalaw? Tagal na nitong hearing na to. Nakadalawang buwan na nga yata to. February or January nag-umpisa itong mga hearing na to. Tapos ngayon ka lang nagsasalita. Bakit ganon? Tapos bakit mo tinenga yung contempt order noon? Naalala mo yon, yung contempt order, tinenga mo raw sa opisina mo.
Very good this boy naman. Napakabait. Very, very obedient. Kaya yun. Paano nga naman? Paano mo gagawin yun? So, what's next? What's next is, ayun, mag-iintay. Mag-issue muna ng show cause, tapos kapag nag-reply sa show cause, kapag hindi acceptable yung reason dun sa kanyang show cause, edi saka pa lang i-issuehan ng warrant of arrest. Well, sige na lang. Diyan kayo happy. Ito pa pala ang gusto ni Robin Padilla, binanggit ito kahapon. Kailangan daw imbestigahan ang NTC, the National Telecommunications Commission, sa pagsuspende ng prangkisa or ng what do you call this? Ng tawag dito? Yung kanilang telecoms permit. Bakit daw ba't daw sinuspende ang SMNI? Ang sabi niya, the imposition of baseless suspension orders on SMNI not only constitutes a denial of due process but also an erosion of press freedom. Hoy! Si Robin kaya nagsulat nito? Parang hindi Parang hindi si Robin nagsulat nito. English Yun ang Yun ang ni Robin Padilla pag English. Iba gagawa niya, ipapasa niya yan. Di ba ganun siya? Di ba lagi siyang kailangan Tagalog lang, di ba? Diyos ko. But anyway, actually, may sagot naman to. Sinagot na to ng NTC. Sabi ng NTC, dahil sa what do you call this? Sa resolution ng Congress, ng lower house. Kaya sila nag-issue ng suspension. Actually, dapat nga hindi pa yan indefinite. Dapat parang 30 days lang yata yan, 30 days suspension lang. Kaso ang tigas ng ulo ng SMNI. Anong ginawa ng SMNI? Di nag-ere ng radyo in select places. Nabisto ng NTC. So, ang sabi ng NTC, hindi kayo sumusunod sa order namin. O sige, indefinite suspension sa inyo. Tapos, unboxing. Tigas ng ulo Anong gagawin mo? Tigas ng ulo. Akala mo, hari Akala mo, siya talagang owner ng universe Mukhang masyadong dinibdib guys Mukhang masyadong dinibdib sabihin na natin, sige, 30 days kang suspended initially, dapat nagpakabait ka na para makabalik ka ulit after 30 days. Kaso hindi ka nagpakabait, nagpasaway ka pa rin. O paano? Paano gagawin? Hindi wala. Tanggal ang prangkisa. Tanggal ang permit para makapag-ere. Sorry, wala. Ganun talaga. Tigas ang ulo mo Untouchable daw sila. Hindi naman nagtagal yung pagiging untouchable nila. Hindi man lang Hindi man lang tumagal ng 3 taon. Yan. Nanggigil tuloy yung NTC sa inyo. Di ganyan. Pasaway May violation na nga kayo before. Dinagdagan nyo pa. Paano na? Paano na? Wala. Ganun lang. So, sorry. SMNI, wala na kayong prangkisa. Pag pinirmahan yan, pag na-ratify yan ng Committee of the Whole, wala na. Tapos ang SMNI, wala na kayong prangkisa. Committee level pa lang to Actually, pag nagbotohan na sila dyan, wala na. Tapos na yon. That's it. Kasi sila lang ang may sole authority dyan Hindi na kailangan dumaan ng Committee of the Whole yan Naalala niyo si ABS-CBN? Di ba si ABS-CBN, ilan lang ang bumoto doon? 11 lang yata. Tapos tapatay. Tapos yung franchise. 11 lang sila. Sorry. It is what it is. Tawag dyan. So, wala na kayong aabangang SMNI. Yung fake that matters. Wala nang SMNI. The fake that matters.
kasimple yun. Sorry kayo. 70-11. Oh, yun. Yun yung ano eh. Yan yung committee nun eh. 70-11. So there. Ay, wala. Sorry. Kinampihan nyo si Pacquiao eh. Ayan, mga kutsero. Maraming salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, i-share, at i-subscribe ang ating Coach Jarrett YouTube channel. And pa-follow rin po yung ating bagong Facebook page, Coach Jarrett din. Well, split yung ano pangalan. Pero Coach Jarrett pa rin yan. Coach Jarrett, and I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?